Ihanda nyo mga tissue nyo dahil aagos ang luha nyo sa mga mapapanood nyo dito sa tagpo na kung saan dito sa Las Piñas City Jail na nagkaroon ng iyak na sila Atty. Baligod at dito sa isang marino. Paano ba naman nakakaiyak talaga? Maski ako napaiyak mga kababayan maluwa-luwa ako na nakita ko talaga yung damdamin nila at talagang nasasaktan sila sa nangyayari ngayon na hindi patas ang justice system sa atin dahil sa isipin mo, sila ang bodyguard ni Saldico. Ang mga bagman pala at taga-deliver na mali-malita. Sila mismo ang nakasaksi. Sila mismo ang nagbuhat. Tapos sasabihan sila ng ganito. Diba? Isang nakakayak na tagpo kung isang nanay na nagdala ng pagkain, tinapay at tubig. Nakakayak po ito mga kababayan. Marami po nag-ambag ng mga tao dyan sa banda sa pumunta sa Las Piñas City Jail para tulungan lang ating mga Brave 18, Brave 14, no? Panoorin po natin to isa-isa na kung paano po dito mo tayo kay Baligod. Again, I will take this second opportunity to thank, gusto kong magpasalamat po sa inyong lahat na kahit po talipa pa lang ang inyong negosyo, yung taga Cebu, yung taga Quezon City na nagpadala ng 1,000, ay kwan po yan, ang value po niyan ay hindi natin makukwenta sa amount. Ang value po niyan ay dahil nanggaling po sa inyong puso. No? Maraming salamat po. Alam mo, makikita mo sa tono ng boses nila na hindi sila sisinungaling, mga kababayan. Yung boses nila, yung luha nila, yung itsura nila, hindi ito yung itsura na binayaran. Mga kababayan, alam nyo kung ano puso. Alam nyo kung ano naramdaman ng isang tao. Nasasaktan din kayo mga kababayan. Dito, tao rin kayo, nagugutom, umiiyak, nagdadamdam, nagagalit, naiinis. Tao lang kasi kayo. Ibig sabihin, kung ano nararamdaman mo sa kapwa mo. So, ibig sabihin, alam mo pakiramdam na kapag may tao nakakita ka na umiiyak, maliban na lang kung artista. Kasi kung artista, maaring may kasanayan siyang umiyak. Pero yung mga ganitong sitwasyon, napakahirap umiyak ho. Na magpapanggap ka, di ka naman kasanayan sa pag-iyak. Ibig sabihin, totoo ang nararamdaman ng mga to. Totoo ang nangyayari ay panggigipit. At totoo ang sinasabi nila. Hindi ba tatablan? Dito sila nagkamali. Malaking pagkakamali ang pagbaliktad ng four Marines na yan. Dahil dyan, nagkaroon ng maraming simpatya ang mga Brave 40 na natitira. At talagang lumuha, umagos ang luha. May nabalitaan pa ako malapit lang tayo dyan Ako, kung may oras lang ako, pumunta ako dyan Hindi ako nakapunta kasi una-una, napakalakas ng ulan kahapon. Bandang alas 8 hanggang alas 12 ng gabi. Walang tigil ang ulan. At baha dyan sa parting Las Piñas na yan. Hindi kaya ng sasakyan ko. Malulunod. Pupunta sana ako dyan mga kababayan. Makikisimpatya ako dyan. Dahil nakita ko ang kanilang agos ng luha. May mga nabetaan ako, may mga otoridad dyan. Pati mga bisita, mga pumunta galing pa ibang lugar na pumunta dyan para mag-vigil yata o di ko alam kung paano, para anong ginawa nila dyan, na umagos ang luha. Napaiyak sa nangyaring tagpo. Paano ba naman, sino ba naman di maiiyak na isang nanay ang nagpunta na walang-wala na siguro yung nanay na yon, nakapagbigay pa ng tinapay at tubig. Nakita niyo yon? Totoo sinasabi nila. Kapwa mahirap ang tutulong sa'yo. Hindi ka tutulungan ng mga yan, ng mga pinanganak na may ginto ng kutsara sa bibig. Pinanganak na ang tatay nila politiko at galing sa kaban ng bayan ang kanilang kinakain. Eto mga natural na tao, ordinaryong tao, wala silang malay, nakasaksi lang sila. Sa mga biktima lang sila, naging bagman sila ni Saldico. Wala silang kinalaman. Sasabihin nyo, hindi totoo siya kanya sinasabi. Napakasakit ito. Tatandaan nyo, napakasakit ito ang kanilang nararanasan. Patong-patong na kaso ang kanilang, di ba? Ito ba hindi maantig ang puso ni Boying? Hindi ba maantig ang puso nyo nito?
Di ho ba? O ito, tuloy pa natin. Sa inyong lahat. Yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa na ipapadala sana ninyo yan sa inyong mga pamilya na nandito sa Pilipinas na kaya kayo nag-abroad ay para maiangat din ang buhay ng inyong pamilya. Pagkus, ibinigay nyo pa para sa tulong sa mga sundalo natin. So maraming salamat po. We will never ever repay you for your kindness and for your support and for your love of our country. Grabe. Ito pa nakakayak tagpo. Hindi ko na ipi-play yung sounds kasi may sounds eh. Pero makikita nyo naman. Yan. Dito yung nakakaiyak ng tagpo mga babayan. Maski ako, naiyak ako mga babayan. Alam nyo, siguro matigas na puso na lang ang hindi kayang lumuha dito mga babayan. Isipin nyo, lalaki yan, matipuno yan, marin yan, dati sundalo, pero napapaiyak sila sa nangyayari ngayon. Sa nangyayari sa kanila, biro nakakayak yan. Kasi mas na-appreciate kasi yung maliit na bagay kaysa malaki. Halimbawa, si nanay nagbigay ng malaking pera, hindi ka maiiyak eh. Pero may nagbigay ng tinapay sa katubig. Tagos sa puso eh. Kahit sa Biblia, sinabi ni Kristo yan eh. May naghandog na babaeng bao na ang hinandog eh kakarampot sinte mo. Anong sabi ni Kristo? Higit sa lahat ang naghandog na to. Yung iba kasi naghandog eh, mararami, puro lahat ng kabuhayan nila ay lahat ng halos lahat ng kayamanan hinandog nila. Pero yung babae na lumapit kay Kristo naghandog. Isang maliit na sentimo lang. Pero siya ang naging karapat dapat sa lahat. Yung maliit na yon ang nakakaiyak na yon. Bakit? Kasi doon mo makikita ang totoo. Doon lilitaw sa maliit na yon. Sabi niya, isang butil ng mustasa. Ang mustasa, pag tinanim mo, mas malaking puno eh. Diba? Dito nakakaiyak ko. Hindi ko kayang panoorin ng diretso to, pero naiiyak ako po sa sitwasyong ito. Maski yung mama nakasombrero na, na malaki, naiiyak ko eh. Oh? Asan na? Hindi, nawala ako. Sandali. Sandali uulitin, natin, nawala. Natin, ulit to, mga kababayan, ulit. Nakakaiyak to, mga kakaibigan, tagpo na to. Ito, to. Hindi niya ba napad yung kanina? Pero ito to. Ulitin ko ha. Ayan oh. Nakakaiyak to, mga kababayan. Maski ako po, naiyak ako dito. Tignan mo yung lalaki na kasombrelong malaki katawan, naiiyak. Bakit? Emotional to. Nakakaiyak na bagay to, mga kasama. Tingnan nyo. Oh. Yan oh. Breaking news. Kahit mahirap, tuloy ang laban. Team leader ng Fox 14 ex-Marine naging emosyonal sa pagkakalob ng pagkain sa mga kasama na nasa custody. Naging emosyonal si Johnny Baduan, team leader ng 14 nating Marine, matapos makatanggap ng pagkain ng kanilang grupo para sa kasamahan nilang nananatili sa custody ng Las Piñas GT Jail. Bakit umiyak? Kasi mabigat na eh. Puno na. Kumbaga sa isang balde, umapaw na. Napuno na, aagos na ang luha. Ibig sabihin, sa karampot na binigay ni ate na bilang isang tinapay tubig, napakalaki na mensahe na dinulot sa sambayan ng Pilipino. Hindi suhol, hindi pera, walang kapalit, pero maliit na bagay.
gigising sa pupukaw, sa puso ng sambayan ng Pilipino. Para ang sinasabi at nangyari na to ay totoo at hindi gawa-gawa lang at gawa-gawa lang ng Big Fish ang lahat ng ito. Nakita niyo mga kababayan? Kung ano pinagkaiba? Salamat! Salamat! Kuya, salamat! Kuya, ikaw yung favorite ko! Favorite ko! Tignan mo kung gaano minahal sila ng taong bayan. Yung bumaliktad na 14, anong ginawa sa inyo? Pasensya na, ayokong bash kayo, pero sa pagkakataong ito, magsasalita tayo. Galit sa inyo, taong bayan, sa ginawa ninyo. Binenta ninyo ang pagkakataon na kung saan matutuklasan ng sambayan ng Pilipino kung sino nagnakaw. Isinanla nyo sa mga tao mapagsamantala sa kaba ng bayan. Kung saan ginipit ang lahing ito. Ibinigay sa ICC ang dalawang lahi natin. At ang mga vlogger ay pinapatahimik at ang mga nagsasalita ay pinapatahimik, ikinukulong. Hindi ba tayo napupusuan yan? Hindi ba tayo nakukonsensya yan? Hindi ba tayo namumutawi ang luha natin sa gilid ng mata natin? Hindi ba gumigilid ang luha natin sa mata natin? Sa ganito nangyayari? Ako mga kababayan, hindi ako iyakin. Pero sa sitwasyon na to mga kababayan, ako'y mabigat. Mabigat ang dibdib ko at ang luha ko ay mababaw. Ayoko ipakita sa inyo na ako'y naluha dito pero nakita nyo naman ako'y nagagargal. Dahil ako'y gusto kong umiyak, gusto kong makisimpatsa sa kanila pero ayokong gawin kasi una. Ayoko ipakita sa inyo na mahina ako. 'Di ba? Gusto ko may makakita na mas malakas kaysa sa kanila. Para lagi sila may sasandalan na isa man lang sa napapanood nila. Hindi ito ang tagpo. Hindi ito ang tagpo na kung saan nagpapanggap sila, binayaran sila. Ito yung Hindi ito ang tagpo. emotional kagabi. Hello! Ingat kayo mga sera. Ayan. Nandito sila sa loob, sa regional trial. Alam ng kapwa mga kabaro nila, mga pulis kasundaluhan ang nangyayari ngayon. Kung ang ordinaryong Pilipino ay naiyak, umagos sa sitwasyong ito, what if pa kaya ang mga otoridad hindi umiyak? Sa tingin nyo? Naghahanap lang sila ng pagkakataon, mga kababayan, na may ang bayan na to ay lumuluha na. Hindi, ngayon lang to nangyari, ma-emotional tong talakay na to, pero sige, dito mo tayo kay Baligod. Si Nico de Los Angeles, may mga binabanggit ang mga tao na ito na nag-uutos din sa kanila. Umabot ito sa isang mataas na retired general. Actually, dalawa pala, no? Dalawang retired general yata ang nautusan yata para manuhol. Yung Grabe. Nasaan ang kaluluwa ninyo? Grabe kayo. Saan ang kaluluwa ninyo? dalawang retired generals na yan ay parehong pinamunuan nila noon ang CIDG ng PNP. No? So sa ngayon, hindi ko muna mabanggit ang kanilang pangalan dahil hindi ko rin alam ang motibo nila kung bakit kailangan nilang suhulan ang mga ito. At tama yung sinasabi ni Ombudsman na yung mga nanghikayat sa apat na ito may be liable for obstruction of justice. Oh, Boying, kumilos ka na. Mag-withdraw ka na. Mag-withdraw na kayo lahat. Para sa taong bayan. Hindi naman kayo sasama sa kay Sara Duterte. Wag. Maski ako. Wag kang sumama kay Sara Duterte. Wag kayo sasama sa politika. Kay Marcoleta, wag kayo sasama. Taong bayan lang samahan nyo. So, Attorney, parang dumarami po yung ating supporter dito. Ano po yung planning nila mag-DJ sila? Wala, kasi kanina, isipin nyo, nagkamali sila dito. Nagkamali sila dito. Mas talong umani ng simpatya ang 14 Marines na nangyari. Mas lalong yung luha ng tao. Tandaan nyo. Ang nagpabigat, lalo sa sitwasyon na to. medyo na alas 4, medyo kinabahan na ako. Dahil alas 8:30 pa lang yung staff ko, sinubo na niya yung mga dokumento sa korte.
So nung tinawagan ako, bakit hindi pa napaprocess? Kaya pumunta ako mga alas 11. So kinausap ko yung clerk of court, ang sabi niya kailangan namin ng certificate of detention, which later on, she was convinced na hindi na kailangan, no? Based on a Supreme Court memorandum circular. And then biglang meron siyang hinihinging panibagong requirement na it is my first time to hear that kind of a requirement for my 26 year of litigation practice. Yung affidavit of non-detention, which is superfluous because precisely they are in court na nag-voluntary surrender. Kung na-detain sila, dapat may kasamang pulis. No? Yun lang kasimple sa... Maraming bendalo nangyayari ngayon. Para pagtakpan. Alam mo, hindi naman nila kagustuhan yung nangyayari ngayon. Napipilitan lang sila kasi para may pagtakpan na issue. Hindi na impeachment ang usapang ito, mga kababaya. Hindi na impeachment. Ang pag-uusapan dito, yung flood control talaga. Dito talaga nasaktan ng taong bayan. Lalo ngayon, umuulan ngayon, sunod-sunod. Nakita nyo kung gaano ihayag ng panahon ang mga katiwalian ng mga namumuno sa atin. Na mga hanggang ngayon namumuno pa rin. Pero as I said, maraming artificial requirements na hindi naman dapat. Sabi niyo panggigipit po, sir, ang ginawa sa Las Piñas Court. Actually, it's incompetence and even ignorance of the law. Because, you know, this is about the... Sabi ng isang kapatid ng Tolpo, yung matanda, ano daw to, walang kwentang attorney, parang ganun. Walang kwenta? Talaga ba? Ang layo mo dito. Ito may emosyonal. Ikaw ano? Nangungutya ka. Liberty. And liberty is one of the constitutional, sa Bill of Rights natin, no? Hindi nila dapat tinetake for granted ang liberty ng isang tao. Kaya nga, yung recent na rulings ng Supreme Court, mga circulars, sinimplify na ng Supreme Court ang pagpepiansa. Pero dito, mukhang pinahirapan pa nila. Right, sir? Thank you po. Thank you, sir, attorney. Thank you. So, for prevailing, Yes, ngayon na parang apat yung sa Turkant na, and then knowing na Ito yung leader ng ano ng ng 18 Marines na umiyak. marami na kayo pinaglaban yung para dun sa expose mo against kay Martin Romualdez, yung delivery scheme. Ano yung take mo dito sa mga ganitong ginawa ng mga kasama? Sa akin, ma'am, bilang team leader nila, masakit para sa akin. Kasi unang-una, since nung lumabas kami, talagang napag-usapan namin, ma'am, na kahit anong mangyari, walang kakalas. Kasi lahat ng mga binitawan namin, o lahat ng mga pinahayag namin ay totoo lamang. Itong inilabas namin, lahat ba nito? Hindi mag-iimbento yan. Sa sitwasyong ito, hindi mag-iimbento yan. Tandaan nyo, napakahirap mag-imbento. Nakita mukha nyo. Tingnan mo bakit, di ba nakatakip yung mukha, nagsasalita. Ito hindi hayagan. Nagpupumilit pa pumunta sa ombudsman. Kasama pa may abogado pa. Opisyal ang kanilang lakad. Hindi para imbentuin yan. May ebidensyang hawak. Tao talaga ni Saldi yan. Diyos ko po, mag-isip-isip naman kayo, mga kababayan ko. Di ho ba? Sa bayan. And alam nyo from the start, na malalaking tao talaga yung define ng mga expose. Yes, ma'am, alam namin yan. Kaya nga sabi nga namin, kahit gaano kalaki o gaano katibay itong mga taong binabangga namin, kailangan natin banggain to. Kasi kung hindi natin isuwalat to, walang mangyayari sa bayan natin. Yung sir, anong nararamdaman mo sa apat na siyempre, ang consequence niya, babalikan sila ng ombudsman. Kasi nga, meron silang sworn affidavit doon sa Office of the Ombudsman, revealing. Ako, ma'am, naaawa ako sa kanila. Kasi unang-una, although na nabigyan sila ng promesa na tatanggalin yung kaso, pero hindi nila inisip yung ginawa naming affidavit na voluntary kami nagbigay ng affidavit sa ombudsman, ng individual affidavit, na pumirma kami mismo sa harapan ng mga 8 abogado doon. So hindi kami pinilit doon. Kusa namin binigay lahat ng mga nalalaman namin.
yung sinasabi nila na kaya lang daw sila lumantad dahil binayaran sa Attorney Baligot. Sa inyo ba, ikaw personally, ba pinangakuan ka ba ni Attorney Baligot kapayat ng inyong maging sarili? Ma'am, from the start, usap po kami na lumapit kay Sir Lady Baligot, Attorney Baligot, na pasalamat nga po kami dahil nakilala namin si Sir. Yes. Ah, Dahil kay Mike Defensor yan eh. Nagsimula yan kay Gutesa. Hindi tao ni Mike Defensor yan ha. Sumusuporta si Mike Defensor dyan dahil mahirap sila. Maaari pinapakain, pinapakape, tinutulungan ng pamilya. Walang masama doon. Suporta yon sa kanila. Hindi para umayaw. Kundi para magpatuloy sila. Dahil iba naman, syempre, asikasuhin. Teka muna, may pamilya ako, asikasuhin ko muna ang pamilya ko, hindi mo na ako sasama dyan. Syempre, sasagutin ni Mike yun. Sige na, ako na bahala sa pamilya mo. Eto, konting salo-salo tayo. Hindi masama yun. Kung ang layunin ay para palitawin kung sino big fish at maituro nila ang tama. Kusa po kami na lumapit sa kanya para may lantad itong lantarang korupsyon sa ating bayan. At yung sinasabi nila na pinangakuhan kami ng pera, Pinangakuan? Sino papangako? Kay Marcoleta? Si Senator Dante Marcoleta? Huh? Si Senator Dante Marcoleta, INC. Hindi gawain ng INC yan. Lalo na paghandog sa Iglesia ni Cristo. Yung handog, ibig sabihin pinanganak ng INC. Hindi ba? wala po yun. Napakasinungaling po nilang apat. Kaya mahiya naman sana sila ma'am sa ganyan na paninira nila. Alam niyo ma'am, si Ma'am Malo at saka si Sir Lady, halos pakainin kami ma'am sa dalawang palad nila. Pero nagawa pa rin nilang parang Grabe, parang ahas, no? Yung ahas kasi, kahit anong pakainin mo, palaki mo, pag nagutom, tuklawin ka, lamunin ka. Yan ang ahas. Sino ba ang ahas sa Biblia? Eh di si Satanas. Payag ba si Satanas kayo? siraan pa. Kaya awang-awa ako ma'am sa apat na to. Kung ano mangyari man sa kanila, sana hindi na nila pagsisihan po. Ikaw yung team leader ng grupo. Ano ang tanong pa na reconciliation? Brave for you. Ma'am, itong Brave 14, talagang kinausap po ng bawat isa. Ang sabi sa akin, kahit ano po, mamatay man kami dito sa lupang sinilangan, wala pong ano to ma'am. Wala na pong babaliktad. Very Solid good. na po to ma'am. Grabe. O ito, panoorin nyo naman ito. Ito rin yung leader nila. Nakakaano to, pagbubulgar to. Nagpasilaw ko sa kanyang halaga. Nakakunting pera lang yan mga kapatid. Narinig nyo ba? Pasensya na kayo sa audio nila. Mga kasama ko sa Marines, dapat hindi kayo nagpasilaw. Hindi nyo ipinagpalit ang ating pinaglalabang ngayon para sa bayan. Para sa ating bayan, para sa kinabukasan nating mga anak. Dapat hindi kayo pumayag na kukunin lang yung mga ganyan na binigyan lang kayo ng konting pera, kumalikat na kayo. Anong klaseng kayong mga Marines pa naman kayo? Sinira yung imahe ng Marines. Kaya dapat sa inyo, may kalalagyan din kayo balang araw. Salamat. Magkita-kita pa rin tayo mga kapatid. Salamat, sir. Wala pa kayong naramdaman itong mga nakarang araw na parang may something na sa mga kasama niyong apat? Nung nakarang araw, yung dalawang kasama namin, talagang nararamdaman namin kasi kakaiba na yung mga kanilang pinapakita sa amin na mayroon silang kinokontak, mayroon silang kausap lagi sa cellphone. Pagka lumapit kami, lumalayo sila, minsan kinokontak nila yung cellphone. So, Oo, nasusuhulan na eh. Yun ang mahirap, mga kababayan. Pinagpalit mo yung mga Pilipino nagsaper sa baha dahil sa mga politikong kurakot na dapat na maimbestigahan at dapat matuklasan na ipinagpalit mo dahil sa'yo. Aha, ang naramdaman namin, pero hindi namin pinansin yun. Gawa ng bilang Marines o bilang
kasama sa mga lumalaban sa ating bayan, lumalaban sa korupsyon. Hinayaan lang namin. Pero nung gabi, talagang umalis sila na hindi nagpaalam at pumunta sila sa mga nanungol sa kanila para tumanggap ng konting halaga at magpalit ng mga kanilang mga kaibigan. Ako bilang isang beses yan, nakatid sila. Ito ay pangatlo na ito eh. Humingi pa sila ng tawad yan kay Atty. Dahil nagawa nila yung una. Pangalawa, okay pa rin. Pero yung pangatlo, tinuluyan na. Talaga. Pinagpalit nila yung dignidad nila sa malaking halaga. Hindi lang Kung tutusin, malit na halaga lang yan eh. Magkano? 25 million? Hati-hati sila. Tandaan nyo, nauubos ang pera. Eh kung magkasakit ka isang araw, walang gamot. Maliit ang 20 million. Totoo yan. Maliban nila kung bilyon-bilyon pera mo. Ano ka, atong Chavit Singson. Pero 25 million pinagpalit mo. Maliit na halaga yan. Kumpara sa mga Pilipino na kung saan sumisimpatya, katulad nito, sinisimpatyahan ngayon ang mga natirang 14 brave rin. Hindi kayang bayaran to. Ito yung kung saan kahit saan ka pumunta, nakatingala ang noo mo. Kahit saan ka pumunta, hindi ka nakayuko. Kahit saan ka pumunta, pinagkakaguluhan ka ng sambayan ng Pilipino. Ikinararangal ka. Iniimbitahan ka para bumisita sa kanila. Hindi ka nagtatago. Hindi yung konting kaluskos na kinakabahan ka. Hindi ito yun. Bakit? Pumanig sila sa katotohanan eh. Nanindigan sila eh. Eh yung iba, na nagtraidor, bumaliktad. Sa tingin nyo, makakakain pa kayo after 1 year? Sa tingin nyo, after 2 years, yung perang binigay sa inyo, buo pa rin? Sa tingin nyo, yung pamilya nyo, malusog, mananatiling malusog? Hindi ba kayo susumpain ng Panginoon sa ginawa ninyo? Ha? Maglalakad kayo, nakayuko kayo, sinisimangutan kayo ng taong bayan. Dinudura, baka batuin pa nga kayo eh. Eh, wag naman sana siguro. Di ho ba? Naglalakad kayo na walang ulo. Hindi katulad na natirang 14 Marine. Ang simpatsya ng sambayan ng Pilipino nasa kanila ngayon. May mga tumutulong at dadami pa tutulong dito malamang. Baka manawagan si Baligod ng tulong at aagos ang tulong sa kanila. At walang masama doon. Baka kasuhan yung plunder na naman. Talo kayo dito. Ito yung pinakamalaking ginawa ninyong pagkakamali ninyo. Ito yung ginawa ninyo. Lalo si Tamba, si Martin, kung sakali naman siya, sabi ni Ombudsman, may suspecha na nagpabaliktad, si Martin, siya. Malaking pagkakamali ang ginawa nyo. Porket akala nyo si Senator Dante Marcoleta nakulong na, si Mike Defensor nakulong na, wala na to, masusuko na to. Hindi. So, barya. Hindi lang 100,000 kung hindi million po. Malaking halaga ang binigay sa kanila. Tapos, Sabi, 25 million daw offer sila naka-Christmas na. Samantalang lumalabas naman po kami. Hindi naman kami naka-Christmas eh. Sila talagang balot na balot. Pero kahit balot na balot sila, alipot pa lang nila, alam na namin sila. Duruin mo balot na balot ang mukha nyo. Ba't kayo nagtatago ngayon? Hiyang-hiya kayo. Ang alam namin, pag may nakabalot, may tinatago. Totoo. Ba't mo tinakpan yung isang bagay kung wala kang tinatago? Sige nga. May tinatago ka. Sa damit na lang eh. Ang tao ba't nagdamit? Kaya ba't Adan? Dati wala naman silang damit eh. Yung nalaman nila yung pagkakilala masama't mabuti. Nahiya na sila sa isa't isa, nagkaroon sila ng damit eh. Di ba? Sino sila? Ngayon, taong bayan na ang mag-ano sa kanila, mag-uusga. Yun ang katotohanan. Kaya, siguro, Panginoon na lang siguro sa kanila. Tama ba yung ginawa nila dahil ang daming sampay ng Pilipino na umaasa sa 18X Marines. Ngayon, 14 na lang. Sa totoo lang po, proud ako sa
Marines dahil nakasali na ako dito. Sabi po ako, proud ako dyan sa pinaglalaban. Kaso may bumitaw eh. Pero, bandang huli, 14 pa naman kami. Sulit pa rin yan. At asahan ninyo. Alam mo, mas mayaman to. Pag nagtagumpay to. Totoo. Mas mayaman to pag nagtagumpay to. Pararangalan to. Yan ang sasabi, walang kabayaran. Ito yung gagawin nila, walang, priceless. Pero iba nagpabayad, nauubos ang pera nyo. Ito hindi nauubos ang pera ng mga to. Pag ito tagumpay, maniwala kayo sa akin. Yayakapin to, mamali ng taong bayan to. Baka nga pagkakain to sa mga restaurant, libre ng mga may-ari ng restaurant eh. Totoo yan. Hintayin nyo pag nanalo si Sara. Mapaparangalan to mga to. Pinaglalaban namin. Sir, excuse, pwede niyo ba banggitin yung pangalan ng apat na marin? Ang apat na bumaliktad, Yung mga bumaliktad. si Voluntate, Rosbert Wapan, Bernard Tuge, Laruder. At saka merong isang kasama nila na hindi nakasama sa amin, na hindi pumirma ng affidavit, si Valderrama. Sir, excuse, sa tingin niyo magkano ang naibayad sa kanila? Yung sa ebidensya namin na lagi nilang inano sa amin, sinasend, or yung mga sa 25 million. Ilalabas nila Grabe, 35 million. yung mga video call namin. Nakakausap namin yan si Police Master Sergeant Calleja. Si kasama namin dating Marines, si Bunagan. Mark Bunagan. Si Lasaga. Yan yung mga kumukontak sa amin para mag-regard. At saka si Colonel Dominguez. Lahat ng mga ebidensya namin, ipapakita namin. Sir, gaano po ba katotoo ang ipinus ni Trillanes na wala na rapaso ang apat na marin na bumaliktad? Kaya po bumaliktad po mga yan. Dahil ang prinomeso sa kanila ay mawala yung mga kaso, mabibigyan sila ng malaking halaga, at manahimik na lang sila. Yun yung mga prinomeso sa kanila, ng mga sumuot sa kanila. Okay, maraming salamat, sir. Sir, sinabi ko nila sa kanilang interview doon sa mga ABS-CBN, GMA, doon sa mga TV network, gaano po katotoo yung sinabi nila na dahil daw may promesa si Atty. Daddy Baligod, kasama po yung kanyang asawa, na hindi naman daw po natutupad. Alam niyo po ma'am, yung sinasabi nilang promesa ni Atty. Baligod, hindi po yung totoo. Dahil po sa kaming lumapit sa kanila, lalong-lalo kay Atty. Baligod, upang may lahat ang katotohanan na lantarang korupsyon dito na nangyari dito sa ating bayan. Hindi nyo paniniwalaan? Lantarang korupsyon. Ay, hindi kami naniniwala sa'yo. Gusto nilang palitawin yung mga vlogger ng BBM, walang korupsyon nangyayari. Kami po mismo lumapit, hindi po nag-offer sa amin si Atty. Baligod ng mga pera or ano. Kami mismo ang lumapit. Kaya yung sinasabi ng apat na yan, puro po kasi sinungaling po yan. Puro po sinungaling mga yan. Bayaran ko yung apat na yan. Malilima po sila. Isipin mo, Kaya wag po 8 mga Marines yan, mga yan. kayong maniwala sa kanila. Sana yung mga pamilya nyo ngayon, lalong-lalo na ikaw, technical sa rin voluntate. Retired ka pa naman na Marines. Pero anong ginawa mo? I-recruit mo kayong tatlong kasama natin na lumalaban talaga sa katotohanan. Anong klase kang retired na Marines? Kapwa ka naming Marines, pero anong ginawa mo? Sinira niyo yung imahe ng Marines. Kahit sabihin natin na hindi tayo tawag nito, yung talagang sinusukan ng Marines, pero yung puso't damdamin natin, Marines pa rin tayo. Kasi naghihirap tayo lumaban tayo sa bayan. Basurero nga tawag sa kanila ng mga walang kwentang vlogger Sipin mo, basurero. Ikaw, nakaupo ka na dyan sa bahay. Eto, dating Marine to mga to, nasa serbisyo. Sabi mo, basura. Nagservisyo tayo bilang sundalo. Once sa Marines, always sa Marines. Pa rin tayo. Kaya sabihin nila hindi ka Marines, pero tingnan anong katan man ng papel.
meron kaming record sa Marines. Kaya huwag nilang sabihin kung hindi ng Marines. Kaya masasabi ko lang sa apat, sana yung pamilya nyo, mga kapitbahay nyo, mga kapamilya nyo at saka mga kaibigan nyo, hindi kayo bubulihin sa ganitong ginawa nyo Yes. na pagtalikod sa ating pinaglalaban. Good luck sa inyo. Okay, maraming salamat sa iyo, mga 14 Marines, no. Ngayon nakikita natin na lahat na, 'di ba? Kaya totoo na itong mga tao ni Saldi at talagang lumabas at sinuportahan ito nila Mike Defensor at nila Senator Dante Marcoleta. Tapos tuturo pa ng 4 na Marine ang mastermind daw gumawa-gawa ng issue si Marcoleta saka si Mike Defensor. Wala maniniwala sa inyo. Ang maniniwala sa inyo yung mga ayaw matuklasan, ang mali-malit ang pera na wala. Yun, iba nakikisimpatya dyan sa Big Fish. No? Maraming salamat. Isang nakakalungkot na tagpo to, isang revelasyon. Maraming salamat sa inyo. Si Tamba, hintayin nyo lang. No? Isang komentaryong punong-puno ng karunungan at isang komentaryong isang content na makabuluhan. No? Ingat lagi. Paalam po sa inyong lahat.